Alam mo, madalas kapag pinag-uusapan natin ang isang medical diagnosis, may inaasahan tayong malinaw at saktong sagot. Parang sa inhinyerya lang. Kapag nabali ang braso mo, ipapakita ng x-ray yung eksaktong puting linya kung saan nabasag ang buto. Oo, tutukuyin agad ng doktor yun, di ba? Sasabihin niya, ayan ang problema, tapos ganyan natin aayusin. Mismo, nakakapanatag yon dahil nakikita mo, madaling maikategorya at madaling mabigyan ng solusyon. Kasi kapag inhenyeriya o medisina, madalas binary ang mga bagay-bagay. Sira o buo, may sakit o wala. Pero kapag pumasok ka na sa usapin ng moralidad ng tao, sa pag-uugali, at sa kung paano tayo nahuhubog, Biglang nasisira yung x-ray machine na yon? oo, sira talaga. Tinitingnan natin ang isang sitwasyon kung saan ang mga dahilan ay napakalabo, yung mga motibo ay nakatago sa loob, at ang mga resulta ay, walang direktang formula. Wala tayong simpleng x-ray para sa puso at isipan ng tao. Kaya para sa malalim ang pagsusuri natin ngayon, hawak natin ang source document na Lesson 13, Cain and Abel.pdf at wawasakin natin ang kwento ni na Cain at Abel. Siguro iniisip mo, ikaw na nakikinig ngayon, na alam mo na yan, isang kwentong pambata lang sa Sunday school. Yun ang madalas na akala ng marami. Di ba? Pero kapag hinimay natin ang mga detalye, mayroon itong mas malalim, mas madilim at napakakomplikadong kahulugan tungkol sa mismong kalikasan nating mga tao. Ang misyon natin dito, sasagutin natin ang isang napakabigat na misteryo. Bakit ang dalawang magkapatid na lumaki sa isang bubong at parehong kapaligiran ay nagkaroon ng magkasalungat na landas? At ang maganda sa dokumentong sinusuri natin, hindi lang nito kinukuha ang kwento mula sa mababaw na pagbasa ng Genesis. Pinag-uugnay din nito ang mga pananaw mula sa Hebrews at 1 John sa Bagong Tipan para mabigyan tayo ng komprehensibong theological at psychological na profile ng dalawa. Kumbaga alamin natin yung buong picture, bago pa man mangyari yung mismong krimen. Tama. Kung titingnan natin ang pinagmula ng dalamang ito, makikita natin ang isang klasikong case study para sa napakatagal ng debate. Environment ba o nature ang humuhubog sa tao? O ang personal na pagpili at spiritual view of life ba ang mas matimbang? Kasi pareho silang may parehong mga magulang, sina Adan at Eva. Parehong aral ang natanggap nila mula pagkabata, parehong nakarinig ng mga kwento tungkol sa Hardin ng Eden at eksaktong parehong kapaligiran ang ginagalawan nila araw-araw. So, kung environment lang pala ang pagbagbasehan natin, dapat pareho sila ng naging ugali at kinahinatnan. Walang pinagkakaiba ang kinalakihan nila eh. Ngulit, sigurado akong may nakatagong variable dyan na nagpapabago sa timbangan ng kanilang pagkatao bago pa man sila magkaisip. Meron nga. May isang napakahalagang detalye sa teksto tungkol sa inaasahan o yung expectations na ibinagsak sa balikat ni Cain mula pa nang ipanganak siya. Ano yung naging reaksyon ni Eva nung isinilang siya? Napakatindi ng reaksyon ni Eva. Nakasulat na sinabi niya, I have gotten a man with the help of the Lord. Ang pangalang Cain ay nagmula sa salitang Hebrew na kina, na ang ibig sabihin ay to acquire o makakuha. Wait, parang sinasabi niyang, nakuha ko na, nasa akin na ang solusyon. Teka, inakala ba niya na ang sanggol na ito ang tutupad sa pangako ng Diyos roon sa Genesis chapter 3 verse 15? Yung tungkol sa binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas? Maraming scholar ang naniniwala riyan dahil isipin mo yung matinding trauma ng pagpapalaya sa kanila mula sa Eden, uhaw na uhaw sina Adan at Eva sa katubusan. Kaya nung ipinanganak si Cain, yung panganay at pinakaunang sanggol na isinilang sa mundo, ang nasa isip marahil ni Eva ay ito na siya. Ito na yung Satan conqueror. Oo, ang mag-aayos ng lahat ng pagkakamali namin. May mga pagsasalin pa nga ng teksto na nagpapahiwatig na inakala ni Eva na si Cain ay mismong isang banal na presensya. Wow. Isipin mo, ikaw na nakikinig. Subukan mong ilagay ang sarili mo sa posisyon ng isang bata na ganyan ang dinadala mula pagkabata. Ikaw ang panganay at itinuturing kang golden child o tagapagligtas ng pamilya. Ipinaparamdam sa iyo na ikaw ang mag-aahon sa inyo
ikaw ang sagot sa lahat ng problema. Nakakabaliw na pressure yon. Mabigat talaga. Paano nakakaapekto ang ganitong kalaking expectation sa sikolohiya ng isang tao? Bumubuo ba ito ng isang narcissist na feeling niya ay utang ng mundo sa kanya ang lahat? O nagbibigay ito ng matinding takot na mabigo? Kadalasan, pareho. Ang paglaki na may ganyang kalaking expectations ay humuhubog ng isang napakadelikadong pananaw sa mundo. Kapag lumaki kang pinapaniwala na ikaw ang bida, yung espesyal, madaling mahulog sa patibong ng pag-asa sa sarili o self-reliance. Nagsisimula kang maniwala na ang lakas mo at ang sarili mong galing ang sentro ng universo. Ibang-iba dun sa kapatid niya. Ibang-iba talaga. Iba ito sa posisyon ng isang pangalawang anak na tulad ni Abel, na ang pangalan mismo ay nangangahulugang hininga o walang saysay sa ilang konteksto. Isang taong walang bigat na expectations na nakapatong sa kanya. Yung pagiging self-reliant at puno ng pride na yan, nakikita ko kung paano yan magta-translate noong pumili na sila ng kani-kanilang propesyon at nag-alay na sa Diyos. Kasi doon na madalas pumapasok yung sikat na tsismis na naririnig natin. Mula pagkabata, tinuruan tayo na tinanggihan si Cain dahil gulay lang ang dala niya at walang dugo ang alay niya. Parang pinalalabas na anti-vegetarian ang Diyos dito. Linawin agad natin yan batay sa source document natin. Kasi mali talaga yon. Ang salitang ginamit sa original na teksto para sa kanilang alay ay minha. Mahalagang maintindihan na ang minha ay simpleng alay, regalo o tributo mula sa isang taong may mas mababang katayuan patungo sa isang mas nakakataas na otoridad. Parang pagbibigay-pugay sa isang hari. Hindi ito isang sin offering o alay para sa kasalanan na mahigpit na nangangailangan ng pagdanak ng dugo upang mapatawad. Kaya ang ideya na rejected si Cain dahil walang dugo ang alay niya ay isang malaking misconception. So, okay lang talaga yung gulay? Oo, sa mga susunod na bahagi ng batas sa Leviticus, ang gulay o butil ay ganap na katanggap-tanggap at itinalaga pa nga bilang isang formal na minha. Walang mali sa pagiging magsasaka ni Cain. Okay, kung tanggap pala ang gulay, gusto kong mag-pushback dito bilang tagapagtanggol ng mga manggagawa. Kasi isipin mo, ako si Cain, magsasaka ako. Pawis at dugo ang puhunan ko. Nag-aararo ako sa ilalim ng mainit na araw. Nilalabanan ko ang mga peste at ang tigang lupa para lang mapatubo ang mga pananim na ito. Mahirap na trabaho yan. Sobra. Tapos, kukuha ako ng bunga ng pinaghirapan ko para ibigay sa Diyos. Tapos, marireject lang. Parang sa opisina yan eh. Nag-submit ka ng report on time, pinagpuyatan mo at ibinuhos mo ang lahat ng brain cells mo. Tapos yung katrabaho mong pa-chill-chill lang, siya yung na-promote kasi may kasamang fancy na PowerPoint presentation yung report niya. Hindi ba parang unfair kung nag-effort naman si Cain? Magandang analuhiya yan, pero hindi tayo tumitingin sa fancy presentation ni Abel dito. Tinitingnan natin ang intensyon at ang kalidad. Sinasabi sa dokumento na nagbigay si Abel ng panganay o firstborn ng kanyang kawan at ang pinakamataba o fat portions, malinaw na sinadya ni Abel na piliin ang pinakamabuti. So sinadya niyang ibigay yung best niya. Si Cain. Sa kabilang banda, napakatahimik ng teksto tungkol sa kalidad ng ibinigay ni Cain. Sinasabi lang na nagbigay siya ng alay mula sa bunga ng lupa. Walang binanggit na ito ang una o pinakamaganda. Basta kumuha lang siya at nagbigay. Parang kung ano lang yung madampot. Parang ganon. Ngunit ang mas malalim na paliwanag ay matatagpuan natin sa Hebrews 11. Nag-alay si Abel by faith o sa pamamagitan ng pananampalataya. Teka, paano ba natin ipapractical yung by faith na yan sa konteksto ng pag-aalay? Ibig sabihin ba nito, bilang isang pastol, nung ibinigay ni Abel ang unang panganay na tupa, may tiwala siya na bibigyan pa siya ng Diyos ng susunod na mga tupa kahit wala siyang kontrol doon? Nakuha mo ang punto. At dito pumapasok ang napakalaking pagkakaiba ng sikolohiya ng kanilang mga trabaho. Isipin mo ang kalikasan ng agrikultura kumpara sa pagpapastol sa sinaunang panahon. Paano sila nagkaiba? Ang isang magsasakang tulad ni Cain ay nagpaplano, nagbubungkal ng lupa, gumagawa ng irigasyon, at nag-aalis ng damo. Sa isip ng isang magsasaka, ang tagumpay ng ani ay direktang resulta ng kanyang sariling pisikal na lakas at pawis.
Lumilika ito ng ilusyon ng kontrol. Oo nga no. Habang ang isang pastol na tulad ni Abel, nagbabantay lang siya, hindi niya mapipilit ang mga tupan na magparami. Ang pagdami ng kanyang kawan ay isang biyolohikal na himala na nakasalalay sa kalikasan o sa Diyos. Kaya mas madaling mag-ilusyon si Cain na siya ang may hawak ng tadhanan niya. Kumbaga sa isip niya, pinaghirapan ko ito, pawis ko ito, bakit ko ibibigay ang pinakamaganda? Ganun ba? Habang si Abel ay sanay na nakadepende sa labas ng sarili niyang kakayahan. Makikita mo ngayon ang pagbangga ng self-reliance at ng dependence on grace. Baka nag-alangan si Cain na ibigay ang pinakauna niyang ani dahil hindi siya ganun katiwala na may susunod pa o pakiramdam niya ay mas mahalaga ang sarili niyang ambag kesa sa pagpapala ng Diyos. Wow, ang lalim nun! Sinasabi ng source natin na bago pa man tingnan ng Diyos ang alay, tiningnan muna ng Diyos ang mismong lalaki. Ang alay ay pisikal na manifestasyon lang ng kung ano ang nasa puso. Panlabas na ritual laban sa panloob na saloobin. Nakakasapol yan. Hindi pala ito labanan ng karne laban sa gulay. Labanan ito ng pride laban sa pagpapasakop. At dahil lahat tayo ay nakakaranas ng rejection sa buhay, ang susunod na malaking tanong natin ay, paano hinarap ni Cain ang pagkakabigong ito nang hindi pansinin ang pinaghirapan niya sa bukid? Kasi dito na nagiging madilim ang kwento. Ayon sa Genesis, nang hindi tanggapin ang alay niya, bumagsak ang mukha ni Cain at nagalit siya ng matindi. Naggalit talaga siya, imbis na malungkot? Oo, pansinin mo ang kawalan ng pagsisisi o pagtatanong man lang kung anong mali. Nagalit siya. Dahil dito, nilapitan siya ng Diyos para magbigay ng isang babala na hanggang ngayon ay nagpapangilabot. Sin is crouching at the door. Ang kasalanan daw ay nakayuko sa pintuan. Ano ibig sabihin nun sa konteksto ng sinaunang tao? Ang dokumento natin ay nagpapaliwanag sa personification na ito. Sa sinaunang kaisipan, ang kasalanan dito ay inilalarawan bilang isang demonyo o isang mabangis na hayop na nakayuko at nag-aabang sa labas ng pinto, handang umatake at sakmaling siya sa sandaling maging marupok siya. Isang literal na halimaw na naghihintay lang na magbukas ka ng kawang sa pinto mo. Pero kahit ganun katindi ang imahe, hindi ba't binigyan pa rin niya ng Diyos ng choice? Sabi niya, its desire is for you, but you must rule over it. Nakita ng Diyos ang emosyon ni Cain, ngunit nilinaw niyang hindi si Cain biktima ng emosyong iyon. May kapangyarihan at responsibilidad siyang kontrolin ito. Pero imbes na pakinggan ng Diyos at magmuni-muni, pinakain ni Cain ang halimaw. Paano niya ginawa yon? Sinasabi sa mga sinaunang salin, tulad ng Septuagint, na hindi lang ito aksidenteng nangyari sa gitna ng pagtatalo. Inaya ni Cain ang kanyang kapatid. Let's go out to the field. May premeditation. Pinagplanuhan talaga. Oo. Dinala niya si Abel sa isang lugar kung saan walang makafakita, doon inatake at pinatay. At ang nakakagulat ay ang reaksyon niya nang komprontahin siya ng Diyos pagkatapos. Yung sikat na linya niya. Nang tanungin siya kung nasaan si Abel, nagmatigas pa siya at sumagot ng may halong sarkasmo, "Am I my brother's keeper? Ako ba ang yaya ng kapatid ko?" Ang kapal ng mukha, di ba? Kung ihahambing mo yan, ikaw na nakikinig, sa ginawa ng mga magulang nila sa Eden, makikita mo ang matinding kaibahan. Nung nagkasala sila Adan at Ewa, nagtago sila. Nakaramdam sila ng matinding hiya. Kahit nagturuan sila nung una, nagpakita sila ng takot at pag-amin sa harapan ng Diyos. Hinarap nila yung consequences kahit papano. Pero kay Cain, wala. Walang hiya, walang pagtatago, literal na nagsinungaling na, nagyabang pa sa mismong muka ng lumikha. Ganito ba kabilis lumala ang kasalanan kapag hindi ito kinontrol? Mula sa pagkuha ng ipinagbabawal na prutas na tila isang tahimik na pagsuway, sa loob lang ng isang henerasyon, ang kasalanan ay nag-mutate sa brutal na pagpatay at bukas na paglapastangan. Ang hayop na nakayuko sa pinto ay hindi lang nakapasok, tuluyan na nitong kinain ang pagkatao ni Cain. Grabe yun. At dahil sa lantarang paglapastangan yun, sumigaw ang hustisya. Ano ang naging reaksyon ng Diyos at ano ang bigat ng naging hatol kay Cain? Sinabi ng Diyos, ang dugo ni Abel ay sumisigaw mula sa lupa.
Sa Hebrew, ang salitang ginamit ay tsaak, na ang ibig sabihin ay isang matinding pag-iyak, pag-angal o panawagan para sa agarang paghihigante at hustisya. Hindi siya simpleng iyak lang. Hindi, isang panaghoy na hindi kayang hindi pakinggan ng kalangitan. Dahil dito, iginawad ng Diyos ang ikatlong sumpa sa Biblia. Teka, kung ito ang ikatlong sumpa at binanggit sa source natin na ito ang pinakaunang direktang sumpa sa isang tao, ibig sabihin yung una at pangalawa ay yung sumpa para sa ahas at sumpa sa mismong lupa nung nasa Eden pa sila, tama ba? Mismo, dati, naapektuhan lang sina Adan at Eva ng sumpang ipinataw sa lupa. Ngunit kay Cain, ang sumpa ay nakatutok mismo sa kanya. Isinumpa si Cain mula sa lupa. Para sa atin ngayon, baka hindi natin maramdaman ang bigat niyan. Pero isipin mo ang sitwasyon niya. Isa siyang magsasaka. Tama, si Cain ay isang magsasaka. Ang buong pagkakailanlan niya, ang kanyang pride, at ang tingin niya sa kanyang sariling halaga ay nakatali sa kanyang kakayahang magpatubo ng pananim mula sa lupa. Tinanggalan siya ng pagkakakilanlan. Kung ang lupa na mismong pinagkukunan mo ng yaman at halaga ay hindi na magbibigay ng bunga para sa'yo, ano ka na lang? Magiging isa kang palaboy, isang lagalag. Tinanggalan siya ng kakayahang gawin ng taning bagay na pinagmamalaki niya at ang lupa na minsang naging kasangkapan ng kanyang tagumpay na siya ring lumamon sa dugo ng kanyang kapatid ay nagsara na sa kanya. Ang bigat nun para sa isang taong ang taas ng tingin sa sarili. At dito na natin makikita ang nakapanlulumong kabalintunaan o irony kapag tiningnan natin ang buong kwento. Yung babalik tayo kay Eva at sa kanyang napakataas na expectations nung isinilang siya. Balikan natin ang simula. Noong sinabi ni Eva, nakuha ko na ang lalaki. Inakala niyang si Cain ang Satan conqueror, ang tagapagligtas. Ngunit ayon sa 1 John chapter 3 verse 12 mula sa ating source, nililinaw doon na si Cain ay hindi galing sa Diyos. Siya ay nagmula sa evil one. Wow! So kabaliktaran pala ng inaasahan? At kabaliktaran talaga. Siya ay naging literal na manifestasyon ng binhi ng ahas. Ang kanyang gawa ay masama at ang sa kanyang kapatid ay matuwid. Kaya sa unang round na ito ng labanan sa pagitan ng mabuti at masama pagkatapos ng Eden, ang taong inaasahan nilang magiging tagapagligtas ay siya palang naging pinakamalaking problema. At ang mabuti, si Abel, ang natalo at namatay. Iyon ang pinakamasaklap na bahagi. Nakakagulat isipin yan. Ikonekta natin ito sa sarili natin. Minsan, sa buhay natin, may mga bagay tayong inaakala na solusyon. Isang promotion, isang relasyon, isang tagumpay sa negosyo. Pinapatungan natin ito ng mabibigat na expectations. Inakala nating nasa atin na ang sagot, pero sa huli, tayo pala mismo, yung sarili nating pride, ang ating self-reliance, at ang kawalan natin ng pagpapasakop ang nagiging mitsa ng ating sariling pagkasira. Kaya nga, ipinapakita ng pag-aaral na ito na hindi ito nakadepende sa kung saan ka ipinanganak, kung sino ang mga magulang mo o kung anong klaseng profesyon meron ka. Ito ay tungkol sa panloob na desisyon na kailangan nating gawin araw-araw. Pipiliin mo ba ang landas ni Cain na puno ng pag-asa sa sarili o ang landas ni Abel na puno ng pananampalataya? Mabilis nating lagumin ang lahat ng napag-usapan natin sa malalimang pagsusuring ito. Nalaman natin na ang kwento ni Cain at Abel ay hindi lang tungkol sa pagpatay. Ito ay tungkol sa kondisyon ng puso ng tao. Oo, wala sa kapaligiran o uri ng kanilang trabaho ang naging problema. At hindi ito issue kung gulay o karne ang inialay, di ba? Ang totoong issue ay ang kawalan ng tiwala sa nagbibigay ng biyaya at ang mapanganib na desisyong magmatigas kapag nahaharap sa rejection, imbes na magpakumbaba at kontrolin ang emosyon bago tayo sakmalin nito. Ang reaksyon natin sa kabiguan, ang tunay na X-ray na magpapakita kung ano ang nasa loob ng ating puso. Kaya bago tayo maghiwalay, ikaw na nakikinig, gusto kitang iwanan ng isang kaisipan na hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin ng marami. Binanggit natin kanina ang sumpa kay Cain na siya ay naging palaboy sa lupa. Pero may isang detalyeng hindi natin tinalakay ng malalim. Nang umiyak si Cain na baka patayin niya ng sinumang makakasalubong niya, nilagyan siya ng Diyos ng marka upang protektahan siya. Yung tinatawag nilang Mark of Cain? Tama.
Sinabi ng Diyos na sinumang pumatay kay Cain ay makakatikim ng 7 beses na paghihiganti. Isipin mo ito, bakit kaya kung ang hustisya ay sumisigaw para sa dugo ni Abel, bakit pinili ng Diyos na panatilihing buhay ang unang mamamatay tao kaysa igawad ang agarang kamatayan na hinihingi ng sitwasyon? Nakakaisip yon. Ang markang iyon ba ay simbolo ng walang hanggang kahihiyan ni Cain o isa ba itong nakakapagbahalag na patunay na kahit sa pinakamadilim na kasalanan ng tao, laging may puwang ang Diyos para sa hindi inaasahang biyaya? Isang malalim na misteryo para pag-isipan mo. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang pagsusuring ito. Hanggang sa muli.